nakadiscover sila ng alternatives para makatulong po sa mga nangangailangan ng adjustment sa sweetness. Kaya nabuo yung artificial sweetener. Pwede rin po ito sa mga nag-weight loss. Kasi zero calories, zero sugar. Nakikita po ito halos lahat sa mga pagkain, lalo na kapag labeled na zero sugar, zero calorie, keto diet, low calorie. Yes, tama po yung label nila, pero doesn't mean na wala na itong sugar. So, meron pa ring artificial. Kapag nag-stay ka dyan in long term, may reported nga na hindi magandang effect. So, ang gagawin mo, Kumusta mga kababayan? Welcome sa isa na namang bagong episode ng Medico.ph at ngayon pag-uusapan natin ang isang topic na maaring pamilyar ang iba sa inyo, maaring hindi, pero dapat aware tayong lahat kasi pumapasok to sa mga katawan natin whether alam mo o hindi mo alam. Yan ang tinatawag na artificial sweeteners. So, to discuss this today with us, nagbabalef ang ating board-certified at licensed nutritionist and dietitian, Sir Mark Anthony Vicente. Friends, bago tayo magtuloy, i-invite lang namin kayo. Paki-check naman store.medico.ph. Flash sa screen, pero meron din link sa description. Doc, ano pong makikita nila dito? Doon yung mga collagen, yung mga vitamins, yung mga glutathione, and soup daw. Darating yung turmeric natin at ang mga ibang mga herbal natin. Okay, kasama na dyan yung malunggay at iba pang mga natural na nilagay sa capsule form. So kung di niya pwedeng kainin araw-araw, pwede niya namang i-take na parang mga pills lang or parang mga supplements. So lahat ng mga nagtatanong kung saan okay yung collagen, anong brand yung mga yan, pati glutathione, na-mention naman ni Doc, ano yung mga benepisyo nito. Check nyo lang, store.medico.ph. Enter nyo sa Google Chrome nyo, sa Safari nyo, kung ano man yung browser nyo, madali lang pong hanapin. Sir Mark, eto, isa sa mga tema na lagi kong naririnig sa mga doktor dito sa show na to, pati sa mga ibang YouTube channel, na ang matatamis kalaban ng pagiging healthy. Like, kasi loaded ng sugar, di ba? And sugar, nagpapataba, nagpapa-inflame, lalo na kung inabuso natin, and then naglilit sa kung anong sakit later on. So, ang tendency, of course, is to avoid sugar if it can be avoided. Yun nga lang, nabasa ko rin na kahit pala itong mga zero sugar na mga pagkain at inumin na nakikita natin, meron din palang pampatamis yan, hindi nga lang yung asukal. At yun yung tinatawag daw na artificial sweetener. So sa practice nyo, Sir Mark, ano ba yung definition nitong artificial sweetener? At maganda ba to sa kalusugan, masama, or neutral-neutral lang? sige, umpisahan natin kilalanin, no? Kasi ang artificial sweetener or sugar ay kilala talaga bilang tulong sa teknolohiya ng food science. Kasi ang natural sugar po para sa kalaman ng lahat, ito po yung glucose, ito yung dextrose, ito yung fructose na nanggagaling po sa mga prutas, no? Kasi natural sila. Mm. So, ang nangyari sa atin dahil sa pag-usad ng industriya, ng pagkain, ng siyensya, nakadiscover sila ng alternatives, no? Para makatulong po sa mga nangangailangan ng adjustment sa sweetness. Mm. So, kaya nabuo yung artificial sweetener. At ngayon, ang artificial sweetener, nakikita po ito halos lahat sa mga pagkain, Mm. lalo na kapag labeled na zero sugar, Mm. no, zero calorie, keto diet, low calorie. Yes, tama po yung label nila, pero doesn't mean na wala na itong sugar. So, meron pa ring artificial. Mm. So, kung babasahin niyo 'no, Sir Glenn, tsaka mga viewers natin, makikita dun sa nutrition facts, merong aspartame, Mm. sucralose, saccharin. Yan lang yung mga example ng artificial sweetener. Kumbaga, medyo piniloso po ka, 'no? Wala nga nung traditional na asukal, iba naman yung nilagay nila. And siyempre yung mga actually kaka-mention mo pa lang nawala na sa isip ko yung mga term nitong sweetener. Malay-malay ba ng ordinaryong Yes, tao na yun oo. pala yun, 'di ba? Actually, kakadiskubre lang yan, mga late 19th century eh. Hmm. Sa take naman natin diyan, hindi natin mapipigilan yung pag-usbong nga ng teknolohiya. Kasi makakatulong siya, puwede ring hindi makatulong. Hmm. Kasi kung familiar po kayo, medyo debatable pa 'yan, naglalaban pa. 'Pag kumain ako ng asukal, ng natural, masama sa dugo ko. Hmm.
So, maghahanap sila ng alternatives. So, pwede po yung solusyon, pwede ring hindi solusyon. Okay. So, sa practice nyo bilang nutritionist, kasi syempre, na-discuss natin sa nakaraang video natin, ang nutritionist, kayo yung designer, kumbaga, ng akma na diet depende sa health goals ng isang tao. Sa iyong practice, anong tingin mo in general sa isang average healthy person, ano yung pros and cons ng mga artificial sweeteners? Yung artificial sweetener kasi, pinapractice ko din yan ibigay or piniprescribe ko din yan sa mga taong nangangailangan talaga upon consultation, no, after consultation. So, ang pinaka-positive side nito, una, syempre yung mga nagsa-struggle mag-control ng sugar, diabetic, di na tayo lalayo, no? So, kapag kumakain sila ng natural sugar, which is yung prutas, kanin, no, kakanin, maaari nilang gumamit ng artificial sweetener para makontrol nila yung sugar na kinakain nila, Okay. no? Puwede silang bumili ng mga zero labeled foods, no? Zero sugar foods. Puwede rin po nila gumamit ng mga sugar na plant-based, stevia, no? 'Yun yung pinakasikat. Splenda, isa din yang, pinakasikat na, sweetener, artificial sweetener. So 'yan yung una, no, diabetic. Pangalawa, dahil nga sabi mo, sir, sugar nakakataba, overweight, puwede rin po ito sa mga nagwe-weight loss. Okay. Kasi ang artificial sweetener, zero calories, zero sugar. Totoo po 'yan. Wala silang madadagdag na calories 'pag kinain mo, pero matamis sila. So 'yun yung ano, Mm. 'no, 'yun yung duga, 'no. Magic, Pero no? oo, magic talaga. Kasi nga ang sweetness nito compare sa natural table sugar is sumabot ng 400 to 500 times. Gano'n siya katamis. Grabe, no? So, Grabe. Kaya yung iba talaga tuwang-tuwa na, "Yes, may stevia ako," 'no. Sabi niya, "Sir Mark, naka-stevia naman ako." So, yung iba sinusuportahan ko, pero 'pag nakita kong hindi na puwede, dun ako magsasabi. Pero sa pros, hanap pa tayo ng positive. Sa taste, 'no, yung mga may cravings, mga sweet tooth, 'no, ako dati sweet tooth ako ngayon, pero hindi na masyado. Pero sa hanggang mga ngayon. ikaw ngayon, so ayun, puwedeng para sa'yo 'to, sir, 'no. Mm. Sa mga mahilig sa matatamis, 'no, kailangan ng sweetness nila after kumain, puwede rin 'to as alternative. Kasi ang purpose din nito, nakakabawas 'to ng tooth decay. 'Di ba, ang sugar, kumain ka ng lollipop, 'no, ng candy, masisira ang ngipin mo over time 'pag mahilig ka. Pero ito kasi, dahil wala siyang sugar, hindi siya magsi-stay dun sa ngipin. And siguro ang isang pro na madadagdag ko dun bilang isang sweet tooth, kung iwas sa cavity, ang mahal magpa-dentist ngayon, mga sir at mga ma'am. So, 'di ba, Sir Tama, Mark, tama, ang tama. simpleng pasta ngayon, maabot halos 1,000 na, 'di ba? So, kung ilang part ng ngipin mo yung pinasta, mag-a-add up talaga 'yan. So, I guess sa gastos puwede kang matulungan, dentist savings. Oo. Hmm. Tsaka, yun nga, affordable siya, eh. 'Pag bumili ka sa labas, mura lang naman yung artificial sweetener. Tsaka kasi ang mga sweeteners sa buong mundo dito sa Pilipinas, approved na 'yan ng FDA. So, regulated na 'yan, 'no, ng US based tsaka ng, Pilipinas. So, puwede, pero dapat pumili tayo kung para talaga sa'yo. Kasi yung negative nito, punta tayo sa mga negative side, 'pag kumakain ka nito ng matagal, may reported kasi na merong digestive issues. So, magkakaroon ka ng pagsira ng gut microflora mo, yung gut microbiome mo, na puwede kang maging bloated, constipated. Kasi yung asukal na 'yan, hindi yan pupunta ng small intestine, eh, hindi siya pupunta ng absorption. Dediretso yan sa colon. Eh, sa colon mo, kapag dumiretso yan, yung mga bakterya natin na good bacteria, aanhin niya yan, 'no, de-destroy niya yan. So, puwedeng yun yung long-term effect. Ang colon ay yung large intestine, Tama, ano, sir? tama, tama. So, yun yung nandun yung mga bakterya na good and bad. I see. So, possible tamaan yan kapag maraming intake nito. And ang possible na masira yung good, so mas magke-culminate yung bad and Oo. masama siya sa gut health natin. Kasi sa gut health, as we age nga, siyempre namamatay sila compare Mm. before, 'di ba? Right. So, yan. Second naman is yung mga bata, 'no? Kasi Bata as in children or Yes. bata-batang adults? klaruhin natin, 'no, mga Mm. children talaga going to adolescence. Okay. Kasi 'pag na-expose yung bata diyan, ng bata pa lang, may detrimental effect talaga 'yan hanggang pagtanda. Kasi nga artificial, eh. Mm. Eh, ang pinaglalaban ko diyan lagi,
we always go for natural. Kung ano yung design sa tao. Ito kasi bunga lang ng technology. So, ingat po sa mga magulang na kapag lagi pinapakain ng Coke Zero, Coke, or mga low-fat, low-keto diet, check nyo pa yung label. Baka may mga artificial sweeteners. Then, ito, bawal na bawal to sa mga may genetic diseases na tinatawag na PKU. So, rare naman yon. Pero kung meron po kayo, bawal po yung mga Ano itong PKU na 'to, sir? defined na phenylketonuria. Mm. So, pag may phenylalanin ka, na bawal sa katawan mo, yung artificial sweetener, makakadagdag yun. So, kapag nakakain ka ng artificial sweetener, maaring lumaba yung sakit. Pero very rare naman to sa mga women, sa bata. Ito, parang meron akong I'm not sure kung artificial sweeteners ito or was it corn syrup? Ang corn syrup ba counted siya as natural sweetener pa rin, sir? Yes, ang fructose or fructose corn syrup, nutritive sweetener siya. So, meaning natural siya. Ginagamit siya, no, sa mga pagkain din, sa mga Daming nilaga. pagkain na may ganyan, 'di ba? Oo. Yun nga lang, although natural siya, quantity matters. Wag mo pa rin abusuhin. May nabasa ako dati, I'm not sure if it was corn syrup or artificial sweeteners. Meron bang mga pagka-carcinogenic itong mga 'to or nakakadulot ng cancer? Base sa latest kasi journal ng International Research sa Cancer sa Amerika, may mga reported na maliliit lang na link na carcinogenic itong artificial I see. sweetener. Pero kasi ang fructose din kasi, pwede siyang mag-carcinogenic lalo na kapag piniprito mo. Kasi nga, yung reaction niya, di ba, nagba-brown. Yun naman yun eh. Yun naman yung cause bakit may carcinogenic link eh. Kapag may sugar ka dyan, tinusta mo, nagba-brown, may Maillard reaction, kapag nakain mo yan, pwedeng maging carcinogenic. Kaya nga ang tamang ano dyan is balance lang kasi hindi mo maiwasan ng sugar. Sugar is everywhere. Ang una kong naisip diyan yung mga traditional na merienda nating Pilipino, Oo. banana Q, Yan. turon, Ito, puro mga Di ba? brown, Oo. mga caramelized caramel, no? Tama. So, lahat naman yan possible talaga na maging carcinogenic, lalo na kapag may underlying condition ka, older ka na. Oo. So, be careful din. Kaya ang pinaka-take ko dyan, talagang magpakonsulta muna kung gagamit kayo ng artificial sweetener. To springboard off of that, kung gusto nating magbawas ng sugar, we're trying to make a health decision here. Pre-diabetic tayo or sabihin na nating diabetic tayo and nakikita natin pangit talaga epekto. And nag-decide ako, bawas muna sugar pero ang lakas ng cravings minsan eh. Oo, Ang oo. hirap mag-cold Yeah. turkey, di ba? Kanino ako dapat pakonsulta? Pwede bang sa doktor ko or sa nutritionist muna? Kung hindi ka pa na-assess ng doctor, ng general practitioner, magpa-assess muna. Kung di mo pa alam talaga na diabetic ka, na kailangan mo talaga ng adjustment sa sugar, sa doktor ka muna. Pero if nag-struggle ka sa sweetness at alam mo yung mga disease na meron ka, lumapit ka na sa dietitian kasi matuturuan namin kayo kung ano yung tamang sukat, gaano katagal. Kasi hindi talaga to pwede for long term. Kasi against sa atin yung ano eh, yung daloy eh. Kapag ni-long term nyo po ito, meaning years and years, ah, may link din sa pagkasakit sa puso, paggabara ng ugat. Yun po yung mga alam nating mga balita po ngayon sa artificial sweeteners. Sir Mark, am I reading it correctly na ang take mo sa artificial sweeteners, pangtawid lang siya from heavy sugar, tapos medyo palitan natin itong artificial sweeteners ng konti para maalis ka sa sugar, pero hindi pwedeng forever mong gawing kapalit to. Yes. Pantawid lang. Oo. Kasi artificial, no? Lahat ng artificial medyo questionable eh, no? Questionable talaga kasi kapag nag-stay ka dyan in long term, ginagaranti namin na may reported nga na hindi magandang effect. So, ang gagawin mo, tama ka sir, for transition lang, for short term lang. Kapag tapos mo na yung goal mo, naayos na yung panlasa mo, bumaba na yung sugar mo, medyo nag-lose ka ng weight, balik ka na sa natural. Tapos sa natural, doon ka uli mag-reset ng habits mo. Doon ka ulit maglaro, kumain ka ulit ng mga healthy natural sugar, which is nga yung mga brown rice, complex carbs, prutas. Possible ba ito na kung ginive up mo nga yung sugar, yung mga fructose, glucose na yan, tapos nag-artificial sweetener ka pero hindi mo binitawan agad, posibleng dun ka naman ma-addict, sir? Yes, kasi marami rin akong na-encounter tsaka nabasa na addictive nga ito. Kasi nga yung panlasa niya,
Sobrang tamis. Tapos mag-iiba yung taste mo dun sa natural na. So parang Mm. binago niya. Tama. Nagkaroon ng illusion, nagkaroon ng alter. So, hahanap-hanapin mo. Kasi ang utak natin kailangan talaga ng sugar, eh. Tama. So, kapag binigyan mo yun ng something na matapang, 'no, hahanapin niya yan. Hindi ka nakakain ng natural, Oo nga 'di naman. ba? So, talagang dapat ano lang, pangtawid mo lang and then graduate ka sa low sugar na lifestyle na, sir? Oo. Tsaka ang lagi kong sinasabi diyan, check muna everything kung for you yung artificial. Mm, Kasi last resort na yun, eh, 'pag 'di na talaga kaya sa natural, eh, mm. 'di ba? Yun naman maganda sa technology, eh. Meron kang sasalo sa'yo na alternative, tutulong sa'yo. Pero be careful nga lang, baka kasi bumalik sa'yo kapag hindi tama yung assessment. So, ayun po, artificial sweeteners, galing sa salitang artificial, alam niyo naman dito sa mediko medyo fan kami ng natural. Whether si Dr. Soyan, si Doc Bien, and si Sir Mark, usually yung dinisenyo ng kalikasan, yun talaga yung pinakamaganda para sa atin. Pero hindi naman lahat ng artificial pala ay nakakasama. Kagaya nitong artificial sweeteners na pwedeng gamitin, sabi nga ni Sir Mark, na medyo pang transition from high sugar diet, artificial sweeteners muna, graduate ka dun sa medyo mababa na yung konsumo mo ng asukal para ma-manage mo yung health situation mo. Sir Mark, bago tayo mag-close, in case may mga interesado na kumonsulta sa inyo, paano po nila kayo makokontak? Makikita niyo lang po ako sa Villa Medica Clinic kung familiar po kayo. Puwede niyo po i-contact 'yon at hanapin po yung aking pangalan na nutritionist dietitian nila. Then may naka-flash ding number po 099555 12928 at sa email ko po na vicentemark.18@gmail.com. So nagkaroon tayong video nung nakaraan, kung di niyo pa napanood, I highly recommend paki-check nyo tungkol sa whether or not kailangan nyo ng nutritionist. Spoiler alert, karamihan sa atin, lalo na yung medyo tumitito at tumitita hanggang palolo at lola na, magandang investment po at hindi naman sobrang mahal ang magkaroon ng nutritionist sa buhay para matutunan tayong planuhin yung game plan natin, kumbaga pakikibaka dito sa kalusugan, dahil alam naman nating lahat habang tumatanda mas nagiging challenging yan. Anyway, ito po si Glenn ng medico.ph along with our partner in health, nutritionist and dietitian, syempre licensed at board certified, Mr. Mark Anthony Vicente. Kami magpapaalam muna, pero nag-iwan kami ng message na nagsasabi, stay happy, stay healthy, and see you sa next video. Bye-bye!